Gusto kong malaman sa inyo kung pabor ba kayo dito at kung bakit. Ayan. Gusto kong malaman mga bossing kung kayo po ba ay pabor dito sa umuikot-ikot na katanungang ito. Gusto kong makuha ang inyong opinion. Whether kayo po ba ay goods dito or hindi. Ayan. Pakilagay ang inyong mga sagot at bakit. Ayan. Yes, pabor. Ilagay nyo po dyan. Yes. Pag 1, yes. Pag 2, hindi. Sige, ilagay nyo yes. Pabor po ako. Ilagay nyo now na. Bibilangin natin kung ilang botong makukuha natin. Oh, yes na yes. Pabor na pabor. Ilagay nyo dyan. At kung bakit, ha? Ilagay nyo na din sana. Mas maganda kung bakit para mapag-usapan natin. At kung meron kayong katanungan, pwede ko pong sagutin. Naku po, ayan na, umuulan na ng yes. Naku po, eto na. Oo, again ha, si Pastor Apollo Kibuloy po ay wala pong cellphone ha. Doon po sa kanyang selda, wala po siyang cellphone. Nagsusulatan lang yung mga nagbibigay ng impormasyon sa kanya at limitado lang po yung mga tao na pwedeng magpunta po doon ha. So don't think na napapanood niya ito, pero sana makuha ko yung inyong sagot para naman, di ba, malay mo oh, ano ba ngayon, 7 pa lang, Lunes, o malay mo naman may 2 araw pa. Ako po, ayan na. Yes na yes. Para malakas at may kakampi ang sambayanan. Napakaganda naman. Lagay nyo kung bakit para basahin ko. Para marinig ng kinauukulan. Yes, pabor pa para malinis ang Senado at magkaroon ng takot ang mga senador. Yan. Ilagay nyo, sabi ni Filomena. Yes, para sa tunay na pagbabago. Yes, Pastor, pabor na pabor ako kay Pastor, sabi ni Joel. Joel, ilagay mo kung bakit. Para mas maganda, mas convincing. Para alam ninyo kung bakit, alam natin pare-parehas kung we are on the same page. Or we are in the same page, di ba? O ano to, hoping na magawa niya ang nagawa niya sa KOJC Kingdom, and we need to kick out all the bad spirit that been in the Senate for decades. Ay, galing ni Marjorie Maniago. Sabi ni Irish Angel, ay, anghel na anghel to. Siyempre, pag anghel, mabait yan. Nakakatulong kasi si Pastor sa mga tao, yan. Pabor, sabi ni Katkat Kishi. Pabor na pabor kasi matalino at may puso si Pastor para sa mga kababayan natin. Yan. Yes na yes. Babasahin ko lang yung merong reason bakit yes ha. Ayan, pwede pang humabol. Grabe naman. Ayan, yes na yes, kailangan ng tulad ni Pastor. O yan. Sabi nito, yes, maganda ang leadership ni Pastor and mag-manage. Okay, sabi naman ni Edith, zero corruption. Yun yung importante. Sabi ni Chori, yes, para sa ikakaayos ng bansa. Sabi naman ni FC MM Lavarias, ayaw kong maging senador siya, gusto kong maging pangulo siya ng Pilipinas. Grabe naman. Senador muna. Yes, sana para una tawagin si Virus anong klaseng may utak. Naku po. Para tumino ang mga nasa gobyerno, sabi ni Lodi Santos. Yes, para magkaharap sila ni Ontiveros. Sabi ko yan kay Doc Badoy. Sabi ko, Doc, dapat senador na lang para masabunutan mo. Sabi naman ni Adventure 1, para makabawi man lang sa mga nako, mali yan. Adventure 1 time. Mali po yung inyong Well, opinion mo yan, pero para sa akin mali yan ha. Kasi dapat hindi ka umupo para maghiganti. Unang-una sa lahat, wala yan sa puso ng mga taga KOJC. Wala yan sa puso ni Pastor ang paghihiganti. Bagamat alam ko naman na may pinaguhugutan tayo pare-pareho.
At the back of our minds, gusto natin makaganti pero hindi, mas gusto natin, mas importante na ubusin yung iyong panahon, yung 6 na taon ng panunungkulan mo para gumawa ng mabuti, hindi ng higante. Yes, para may evangelist na senator. Daming demonyo kasi doon. Oy, putragis. May evangelist naman na senador sino ba yon? Si Villanueva. Pero wala din naman. Oh yes, ubusin ng mga NPA. Nako, maganda yan. Yes, para kung nagawa niya sa KOGC, magawa niya sa buong Pilipinas. Maganda yan. Oh. Yes, para may stop ang corruption. Yes, para mapuksa ang NPA. Maganda yan. Oh, yes, para makontra sa demonyo. Yan, pwede rin. Yes. Less corrupt in Senate. Oh, hindi zero corruption yan. Hindi less corrupt. Ikaw talaga, oh. Yes, para maituro niya ang kung paano. Utak na wala, ah. Oh, yes daw. Para malinis ang kasalukuyan, sabi ni Calixto, sabi ni Melba, yes. Favor ako para magbago naman ang maging personality at image ng Senado. For the nation building, sabi ni Nitz Segura, sabi ni Ani, yes na yes para malinis ang legislative branch. Lonely Traveler, yes to evangelize the corrupt politicians para magbago naman sila. Wag muna, President, andyan pa si... wag muna, President. Shout out watching from Abu Dhabi. Ayan, 100% yes, he's the kind of person he's best fit to lead our country. Senador muna. Para sa tunay na pagbabago, naku, overwhelming. Oo, overwhelming, ha? Oh, ayan. Oh, ay banat bay, nakabili na ako noon. Oh, meron na ako. Nagpakabit ako. Oh, doon nga ako nanonood ng vlog mo habang nag-drive. Oh, ganun yun. Oh, ano ba to? Yan nga. Tapos may 360 na din. Oh, yan nga yung yan yung pinakabit ko, may Netflix, may YouTube, merong Spotify. Napakaganda ng feedback, ha. Sana totoo yan, ha. I-convert natin yan para ma-convince natin. Oh, sana Boss Dada makarating kay Pascor yung good feedback sa survey mo. O yun na nga, nililista ko na nga. Ito nga, ikakat ko to tapos isi-send ko sa kanila. Tapos ipanood nila kay Pastor para naman magkaroon tayo ng matino sa gobyerno. Hoy, nag-ride ako kanina mag-isa. Banat bay, nag-ride ako mag-isa kanina, tumigil ka. Ikaw ang wala, aya ka ng aya, tapos wala ka naman pala. Nag-SLEX lang ako. Gumanon lang ako, SLEX, Skyway, SLEX, tapos umikot ako doon sa dulong-dulo para makapag-motor man lang kasi yung mga motor natin inaagiw na. Ayan na. So sige, ilagay nyo pa dyan para malinis ang budhi ng Senado at mapaganda ang Pilipinas at ang turismo. Sana ma-convince. Sige, ko-convince natin. Kasi ganito. Oy, MJ Evangelista, mabuhay ka. Mabuhay ka. Hindi kasi ganito. Nung nakaraan, di ba, you asked me. Siyempre, coming from a sentimental me, medyo sentimental ako noong sumagot ako sa inyo whether gusto ko ba siyang tumakbo or hindi. Kasi ako, sabi ko noon, hindi. Wag na. Kasi alam mo yon, nagiganti pa ako, parang nagtatampo pa ako ba? Wag na. Magtatakbo pa siya. Yung gobyerno na gusto nga niyang ayusin, tinulungan nga niya Ito pa nangyari sa kanya, wag na. Yun ang sagot natin nung una. Pero ako ngayon, nung nakita ko to, itong picture na ito,
Sang-ayon ka bang tumakbo si Pastor? Parang naisip ko, well, you have to start somewhere, ika nga. Bagamat nag-iisang tao lang si Pastor, it has to, it has to start somewhere. O, kailangan merong isang tao na magsimula. Kasi I believe na sa tindi ng isip nito ni Pastor Apollo Kibuloy, sa tindi ng yung kanyang mindset ba, na uncorruptible talaga itong utak ni Pastor Apollo Kibuloy. At feeling ko, hindi siya mababago ng politika. Kung sakaling tumakbo siya, kasi maraming mga tumakbo na mga politiko na nung nanalo, nagbago ang kanilang mga pananaw sa buhay. Nagbago pati lifestyle. Nagbago pati yung nagbago pati yung kanilang mga opinyon, prinsipyo na wala. Pero ito si Pastor, matindi ang prinsipyo nito. Alam nyo naman, gumastos to ng bilyon-bilyon para lang maubos ang NPA nang wala siyang hinihinging kapalit, kundi ang maging safe ang bayan natin from insurgents, from terrorists. Ang mga anak ninyo hindi ma-recruit netong mga hayop na mga aktivistang ito. Yun lang yung kapalit na gusto niya. Nation building. Yung maging okay yung Pilipinas. So ako naniniwala na ang taong katulad ni Pastor na dumaan sa napakadami ng pagsubok sa buhay, sa sobrang dami ng challenges sa kanyang spiritual na buhay, ay palagay ko hindi siya mako-corrupt ng mga kasamahan niya sa Senado kung sa Senado siya tatakbo. Tandaan ninyo zero corruption. Zero corruption ang kanyang simbahan. Sa loob ng 39 years, tingnan ninyo kung ano ang mga naipundar niya para sa kanyang mga miyembro. Ni wala kahit isa sa mga yun ang nakapangalan sa kanya. Lahat yun para sa kanilang mga miyembro at sa kanilang mga workers. At ginawa niya yun, hindi lang niya pinaganda yung kanyang simbahan, pati yung labas. Sumama siya sa nation building. Sa 6 na taon, tumulong siya sa gobyernong Duterte. Hanggang ngayon, gusto niyang sanang tumulong sa kung sino man ang nakaupong presidente. Ang problema, ayan. So, napakaganda ng inyong mga comment, mga bossing. Lahat ng comments na yan, pararatingin natin yan sa kinauukulan. Magkaroon man lang tayo ng isang alam natin na totoo. Alam mo yon, kasi sa lahat ng mga tumatakbo ngayon, mga bossing, nasubukan na natin sila halos. At yung lahat, marami sa kanila ang may nagawa, yung iba, puro ngawa. Gusto kong masubukan Gusto natin kasi hindi naman tayo lahat KOJC members Gusto sana natin gusto sana nating maging part ng leadership ni Pastor Apollo Kibuloy kahit na hindi tayo mga KOJC members. And I think Pastor Apollo Kibuloy will really mean well and do good sa ating para sa ating kapakanan. Sabi ni Birador, problema, son of God siya, ayaw ng ama ng politics. Kaya nga tayo nagka-crowdsourcing. Kaya nga tayo namumulso. Kasi ganito yan, ganito yan. Oo, bagamat ayaw ng sinasabi nyo na ayaw ng politika, alam nyo ba na ang langit din ang naglalagay ng mga leaders ng bayan natin through democracy? Alam nyo ba yon? O malay mo naman, with the clamor of the people, with the people's calling. Or mali pala, with the people's call for him to run. Malay mo naman, di ba? Di ba? So yan yung mga natin, yan yung ating
mga pag-uusapan sa mga susunod na araw. Bukas, mga bossing, isa ito sa pinakamatinding topic natin. Iisa-isahin natin yung opinyon ng bawat isa namin mga banateros at kayo na rin mga tagapanood kung ano yung mga qualities ni Pastor na magagamit natin para mapaunlad ang bayan natin. Diba? Ano nga yan eh. Sabi ko nga sa inyo tumulong nga yan ng walang kapalit eh. Diba? Ang problema, gusto pang tumulong. Kaya lang, pinulitika di pasukin natin yung politika. Baguhin natin. Ayusin natin. Kung sakaling kung sakaling makukumbinse si Pastor na tumakbo, talagang itataya ko pati pamato. Kasi alam ko, ako sa puso at isip ko, nakita ko kung gaano ka-obedient, nakita ko kung gaano sumusunod sa batas, nakita ko kung gaano sumusunod sa panuntunan ang mga taga KOJC. At ang mga taga KOJC ay bunga ng isang tao. Ayan si Pastor Kibuloy. So kung ano yung mga nakikita mo, yung nakita nyo doon sa 16 days na nandoon tayo sa KOJC, habang sila ay inaabuso, kung ano yung makikita mo sa mga tao doon, ganun si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya ako, naniniwala ako na sana talaga magkatotoo ito. Sana talaga magkaroon ng pagkakataon. Sana maisip ni Pastor na gawin ito. Kasi hindi na lang para sa mga hindi na lang para sa mga kalaban niya, kundi para sa lahat. Malay mo si Pastor yung maging unifying factor. Malay mo sa kabila ng pagkakawatak-watak ng Pilipinas ngayon, malay mo si Pastor yung maging kasangkapan para maging maayos at maging isa tayong lahat bilang isang bansa. 'Di ba? Ang ganda-ganda nun. Yan, so I hope na itong ating pinag-uusapan ngayon, I hope that this will reach Pastor Apollo Kibuloy. I know na nanonood dito ngayon yung mga malapit kay Pastor. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na 1,000 plus na mga nanonood ngayon ang talagang siya ay gustong maging parte ng gobyerno, kasi talagang palagay ko desperado na mga Pilipino. Naghahanap na talaga tayo nung tao na talagang makakatulong para sa pagpapaunlad ng bansa at para matigil ng lahat ng mga kababuyan sa politikang ito. I think it's high time na magkaroon talaga dyan ng isang tao na hindi mo pwedeng i-corrupt at meron ng resibo ng zero corruption. Ayan bukas manood kayo mga bossing sa Banateros sa SM9. We are back. Kaya yung mga pinapakalat na fake news, nung mga gigil na gigil sa atin, inggit na inggit sa atin, talaga namang kumukulo ang dugo sa atin, bukas tayo po ay magbabalik studio na. Ang ganda-ganda pa naman ng studio ngayon ng SM9, Paskong Pasko na. Kasi last time nagpunta kami doon Nagpunta kami doon last time para i-celebrate yung birthday ni Coach Oli and basahin na rin yung mensahe para sa amin ni Pastor Apollo Kibuloy. And sumulat din kami para naman makapagpasalamat kami sa kanya ng personal. And hopefully, magkaroon ng chance na mabisita namin siya. Hindi kasi pwedeng sabay-sabay, 5 kami. Pwede kasi dala-dalawa lang ang dalaw Kaya hindi kami siguro magkakasabay-sabay, pero malay mo naman. May nagsasabi paanong tatakbo yan? Nakakulong nga. Bakit? Convicted na ba siya? Di ba si Trillanes nga wala namang ginawa sa bayan
Nagsenador yun ng nakakulong. O kita mo nanalo, di ba? Oh, si Trillanes walang nagawang maganda sa buhay niya yun eh. Pero nanalo pa din. O di ba? Ito pa kaya na napakaraming resibo, buong mundo. Meron siyang mga miyembro, meron silang 6 na milyon na Pilipinong miyembro at 8 million in total worldwide. Si De Lima tumakbo pero natalo. Ang inaano natin, ang gusto nating i-quote, yung mga nanalo na nakakulong na tumatakbo. Tsaka hindi pa naman siya convicted. Malay mo in a few months mapawalang sala siya dahil naniniwala naman tayo na wala siyang kasalanan di ba? So malay mo naman. Oo, bago magkampanya, malay mo naman, makalabas na siya, di ba? Kasi ang ibang klase magmilagro ang Panginoon. Oh, basta again ang ginagawa nating sample, syempre, yung mga nakakulong na nanalong senador. Okay, yun nga si Bong Revilla nga si Jinggoy nga nakulong. Pero nakalabas naman na sila nung sila tumakbo. Hindi ba? O yan. So napakaganda ng feedback and itutuloy natin yung kwentuhan na yan tungkol dyan. Ilalatag natin sa inyo kung ano yung mga reasons at mga qualities na meron si Pastor Apollo Kibuloy na pwedeng magamit ng bayan natin. Bukas, pag-usapan natin yan, itutuloy natin yan sa Banatero sa SMNI, alas 8 ng gabi. Oo, mula Lunes hanggang Biyernes live tayo. Replay po tayo ng mula Lunes hanggang Huwebes live tayo, replay tayo ng Biyernes. Ayan sa mga kinauukulan ayan, nakita nyo naman po, talaga naman na maraming nagmamahal kay Pastor Apollo Kibuloy. Nakita naman nakita naman ng sambayan ng Pilipino sa 16 na araw ba naman na nandoon tayo, nakita, na-expose sa buong mundo kung anong klase na mga tagasunod etong mga taga KOJC. And of course, magre-reflect yan doon sa kanilang leader. Parang Pilipinas lang. Nung magaling ang leader, napakaganda ng Pilipinas. Tandaan nyo, nung magaling si PRD, di ba? Walang adik. Galit na galit mga dilawan. Alam mo na maganda bayan pagka galit na galit ang dilawan. Oo, di ba? Kita mo naman. At sa sobrang popular ng mga Duterte, ginamit pa yung mga Duterte para makaupo itong presidente natin ngayon. So makita mo ang Pilipinas noong panahon ni PRRD, mga bossing, ang ganda ng record natin sa ibang bansa. Ay, Banateros Banis Lori. Pasensya na po, holiday po pag Sunday. Ay, ganun ba? Patay tayo dyan. Okay lang yan. Mababawi natin sa ibang araw yan. Pero going back, yun ang sinasabi natin. Noong panahon ni PRRD, kahit saan akong lugar magpunta, PRD. Pag nagpupunta ako sa ibang bansa, nung presidente si PRD, pag nalaman nilang Pinoy ako, proud na proud ako. Sinasabi nila, oh, you're Filipino. I like your president. Your president is good. Your president is tough. I hope that we have the kind of president here. Di ba, Mexico nga, hinihiram pa si PRD dahil sa war on drugs niya. Sabi niya, Mexico needs PRD or Duterte. Mexico needs a leader like Duterte so that all the cartels will disappear. Meron pang isang news outlet sa Africa na hina-highlight pa yung mga pangako ni PRRD sa Pilipinas. And sa buong mundo, buong mundo to. Si PRRD lang sa buong mundo ang nakakuha ng pinakamataas na trust and approval rating para sa kanyang mga nasasakupan. At 90+% sa buong mundo. Sa buong mundo, even yung mga sobrang progresibo na mga bansa, hindi nakakuha ng kalahati na approval rating. Sabi nga nila in the UK, in UK, pag nakakuha ka ng mga 50% na approval rating, party na daw yan.
Lalong-lalo na kaya kung 90% yung approval rating mo. Di ba sinisiraan siya ni Trillanes noon? Si PRD, sinisiraan ni Trillanes. Pero anong sabi nung nag-i-interview kay Trillanes? Wait, yung sinisiraan mo ngayon is at 85%. Sabi niya, alam mo ba yung 85%? Sigurado ka ba sa sinasabi mo na maraming galit sa kanya at 85%? Alam mo ba sa mga Western countries, makakuha ka ng 40%, ang laki na niyan. Di ba? Oh, so yun yung sinasabi natin. So, ibig ko sabihin, napakaganda ng Pilipinas. Oy, sa Friday po ba? Di ba? So, yun ang sinasabi natin. O, sabi nito ni wag nyo nang piliting tumakbo si Pastor. Paki mo. Mag-vlog ka ng sarili mo, tolonggis. Sabi niya, ayaw ni PRRD yan. Ayaw ni PRD kasi wala pa. Pero pag nagdesisyon yan, I am sure, susuporta ni PRD yan. Okay ka lang? Hoy, wala kang alam. Magkakasama kami nila PRRD. At saka nila Pastor, nung pinag-uusapan namin yung pagpasok ni Pastor Apollo Kibuloy sa politika. Alam mo ba, sabi ni PRD sa amin nung nag-uusap kami at tinanong namin kung halimbawa pwede ka bang maging presidente ng Pilipinas or PRD, i-endorse mo ba ito kung halimbawa na maging presidente ng Pilipinas? Alam mo sabi ni PRD? Pucha, pag naging presidente ito, mas malala to sa akin. Pag naging presidente to si Pastor Apollo Kibuloy, mas malala to sa akin. Nung pinakinggan namin siya, bakit ba? Bakit mo masasabing malala? Alam mo sinasabi ni Pastor, pag ako ang naging presidente, lahat ng kurakong ipabibitay ko. Ganun siya. Ikukwento namin yan sa Mother Time. Isa yan sa mga napag-usapan namin noon. Kaya yung mga sinasabi nyo na ayaw ni PRD, ulul. Sinasabi lang niyan, wala pa eh. But I'm sure if it's out in the open, pag nag-file ng COC yan, PRD has nothing to do but, to i-ano niya tong tao na to. Po-promote niya yan. Ano yan eh. Kilala niya kung anong pagkatao meron to eh. Engot ka ba? Ito to, promise. Talagang napag-usapan namin yun. Yung 2 gabi na magkakasama kami nung unang-unang nagpunta kami sa KOJC, isa yan sa pinag-usapan namin. Hypothetical lang kung ikaw ang magiging presidente ng Pilipinas. Kasi ano na siya tawag dito, yung frustrated na siya sa nangyayari sa Pilipinas eh. Tinanong namin siya, anong gagawin mong kakaiba kaysa sa ginagawa ng presidente natin ngayon? Sinabi niya kung ano yung mga plano niya. Putang ina, mawiwindang ka talaga. Oo, sabi ko, sobrang imposible naman yung gusto mong mangyari. Sobrang imposible. Pero na-realize ko, puta yun na yun, nandito nga sa KOJC ng mga bagay-bagay, imposible din yun, nagawa niya eh. So, ibig sabihin, posible. Posible. Kaya. Oo, kaya yun. Kung tatanggapin lang ng sambayan ng Pilipino, yung zero corruption. Meron siyang resibo, mga bossing. Napakarami niyang resibo. At naging part si Pastor Apollo Kibuloy ng success ni PRD pagdating sa pagpapatupad ng peace and order. Maniwala kayo. Okay, so yung mga nagmamarunong dyan, yung mga wala namang alam na makapag-comment lang, yung mga hindi pa naman nakakaharap itong mga tao na to at nakakausap ng harapan, wag na kayong epal. Wala kayong alam. So ang ibig kong sabihin dito, nung panahon ni PRD, napakaganda ng reputasyon ng Pilipinas, napakaganda ng Pilipinas. So doon mo talaga makikita na magaling yung leader pagka maayos yung Pilipinas. Pumunta ka ng Singapore, maayos yung leadership, maganda Singapore. Punta ka sa Japan, maayos yung leadership, maganda Japan. Pumunta ka sa China, maayos yung leadership, napakayaman ng China. Pumunta ka sa Amerika, tinan mo kung ano yung leader nila. Pag puro gera, tinan mo nangyayari sa bayan nila. Anong nangyari ngayon? Nagsara ang Grand Cherokee.
Nagsara ang Dodge. Nagsara ang ano pa ba isang nagsarang kumpanya. Oh, kasi nga yung leader nila puro gera gusto. O so ngayon, dito sa Pilipinas, diyan sa Kingdom, makikita mo, anong napansin nyo sa KOJC? Lahat ng wala tayo sa Pilipinas, meron sila. Lahat ng meron sila pala, wala tayo sa Pilipinas. Bakit? Kasi nga, magaling yung leader nila. Kung yung leader nila, dalin mo sa kapangyarihan, di ba? Di buong Pilipinas matutulungan 'yan. Yun lang yun. Kaya ako sa akin, ako dyan. Pabor ako dyan. Dati, sabi ko, parang hindi akma. Focus ka na lang. Pero bakit hindi? Bakit hindi? Kung mabibigay niya sa atin yung kung maibibigay ni Pastor sa atin yung ginhawa na meron ang natatamasa ng mga miyembro niya, tatanggi pa ba tayo? Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang